Kayo po ba naranasan nyo na makadalo ng tanggal? Again, naranasan nyo na bang makadalo o makasaksi ng tanggal? Ano po ba ang tanggal? Sa mga provinces po, hindi na po ako magbabanggit yung probinsyang napuntahan ko, I was so amazed. I was, how about, mga ilang taon lang ako, basta bata pa po ako noon, medyo natakot yung pinsan ko dahil doon po sa tanggal, meron po mga pa-effects. May kidlat, may mga parang punong gumagalaw, yumuyugyog, ano? At yung mga props parang totoo. Ngayon, malamang naiintriga kayo. Ano ba ang tanggal? Ang tanggal ay yung pagkatapos ng 7 palabras, no? Ay ito po ay yung imahen ni Jesus doon sa cross aalisin. Okay? Ang mga tao inaabangan po talaga yan tuwing Biyernes Santo, no? Yung iba ginagawa po sa mas malalaking venue, yung iba naman sa mga simbahan. Ako nasaksihan ko po, we were invited sa isang church, no? At doon po ginawa ang tanggal. Sa tanggal, isa-isang aalisin yung kamay nung rebulto, nung statue ni Jesus, and then ihihiga po sa higaan. Okay? As a believer, syempre, hindi po ako agree doon sa susunod na gagawin doon sa imahen. Hahalikan, kumbaga parang, bibigyan ito ng kakaibang, alam niyo na ibig ko sabihin doon, ako na magsalita, no? Parang pupunasan, ganon-ganon. I'm not agree. Pero sa lahat ng bagay, may gusto kong makita natin. Tanggal. Ibig sabihin, krus na lang ang natira. Itong gusto ko sabihin sa inyo, wala na si Jesus sa cross. Okay? 2,000 years ago, tinanggal siya sa cross. Ang nagtanggal si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemo. Siguro ibang sundalo yung iba. At ang bangkay ng Panginoon during that time ay iniatang sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Okay? So ito po yung Mother Dolorosa na tinatawag po nila. Okay? At yung mga bagay pong ganyan, ako po ay hindi ko po titignan yung side nila kasi alam naman ninyo, no? Ito po ay gawain pang rehilyon ng atin pong kinagis ng rehilyon. Pero tayo po mga Kristiyano kasi, it is finished, no? At ang importante, yung lesson na makukuha natin dito. Ang lesson na nakuha dito po talaga, maganda po yung pinakita ng tanggal kasi wala na si Kristo sa cross. And after 3 days, yung bangkay niya inilibing at nagbangon sa mga patay bilang unang unang nagbangon para susunod po tayo mga believers niya. Amen? Kung si Kristo po, sabi ng Bible, ay hindi nabuhay mula sa mga patay, sabi ng aklat ng Korinto, ang ating faith o pananampalataya ay walang kwenta o walang kabuluhan. Thank you. Thank you, Lord Jesus, dahil nagbangon po kayo sa mga patay at ngayon wala na kayo sa cross. Natanggal kayo sa cross. Tinanggal kayo sa cross and forever wala na kayo doon. Amen? So, nakita ko lang po, in everything may makikita po tayong mga significance na pwedeng i-apply sa buhay Kristiyano. Yes, yun po ay isang practice ng old religion. Kwento ko po sa inyo, nilagnat yung aking pinsan na 4 years old dahil grabe yung epekto, yung kulog, yung kidlat, tapos yung ulo nung Jesus doon na statue, gumagalaw. Parang totoong-totoo. Ito yung tipong pag ihihiga mo pala yon, pipikit yung mata. Tapos pag igagano mo, mumulagat. So, that's a very, very big statue. That's why natakot, no? At, pero I was magti-teenager na rin ako noon eh. Siguro wala pa akong teenager, pero ang alam ko, naiintindihan ko na, okay, ganyan pala sa kanila. Meron pala silang tanggal-tanggal, no?
At actually, inaabangan po yun dun sa province na sinasabi ko. They're really, really waiting for that. They can't wait for Good Friday, 3 p.m. because masasaksihan daw nila ang tanggal. Okay? So, ayun, sinare ko lang tungkol sa tanggal. Dahil natanggal na ang Panginoon sa krus, tayo ngayon ay malaya na at malaya forever. Sabi ng Galatia 5:1. God bless po.